Hello, hello, hello mga bebs! Mapagpalang gabi sa inyong lahat at magluluto nga ako nitong shepherd's pie. So, meron tayong mashed potato at ito yung aking tirang chili con carne na ilalagay ko naman dun sa aking mashed potato. So, nung nakaraan na enchilada, ngayon naman ito ay shepherd's pie. So, i-oven lang natin yan, mga bebs. At lalagyan natin yan ng cheese sa ibabaw. So, ganyan-ganyan lang tayo, puro recycle. At kailangan marami tayong alam kung ano ang gagawin natin sa ating mga tira-tira para hindi naman nakakasawa. Sana ganun din ang pagmamahal, walang kasawaan. So ayan, goods na tayo. Ilalagay na natin yan sa oven, mga bebs. At least mga 40 minutes or 30. So ayan na melt na ang ating cheese. Nilagyan ko lang yan ng cheddar and quick melt cheese. So magtitikim na ako niyan, mga bebs. Ay, hindi pala ako, yung anak ko pala, at gigil na siya. At gustong-gusto na niyang kainin. Masarap yan kung meron ka ring sour cream sa ibabaw, mga bebs. At kanina ngang umaga ay inayos ko na yung aking lagayan ng kalan. Yun nga, ichichika ko sa inyo, mga bebs, dahil kung mapapansin nyo, kalan ko ay pinapalitan ko, mga bebs. So from tempered glass ay ginawa ko na siyang stainless, na katulad lang din ng ginagamit ko, dahil shout out dyan sa aking followers na nagsabi about dun sa kalan na hindi nga maganda at medyo delikado ang tempered glass. So natakot ako kasi meron na silang experience na sumabog yung tempered glass, at buti na lang wala sila dun sa harap ng kalan, kung hindi magmumukha silang Frankenstein. So nag-worry ako, kaya pinarefund ko agad at pinapalitan ko na lang ng ibang item, mga bebs, yung dati ko ring ginagamit na stainless siya at infrared gas stove din. Nanghihinayang ako kasi gustong-gusto ko ng ganong klase ng kalan kasi may pagkasosyal ang dating, pero mas manghihinayang ako pag sumabog yun sa mukha ko. Ang kalan ay mapapalitan pero ang mukha ay hindi mapapalitan. So ganun lang kabilis na ibalik ko, mga bebs, dahil wala namang problema yung kalan, dahil 1 day ago lang ang pagitan niya kasi meron silang 7 days return. At yan nga, mga bebs, nililinis ko yung sulok-sulok dahil may mga mantsa-mantsa ng mantika at saka mantsa-mantsa ng mga yung dilaw-dilaw. So ayokong may ganyan, kaya kinuskus ko na lang siya, mga bebs, pati ang sahig, para paglagay naman natin ng bagong gas stove rack at ang ating kalan ay maganda naman tignan. Malinis at hindi dugyot. And a shout out na naman dyan sa nakita ko na naman na nagba-viral na wala namang picture yung mukha doon sa Facebook, ano. Nagrereklamo na naman about dun sa restaurant, na same nung restaurant na inireklamo nung nakaraan ng master owner ng Aspin. At ito na naman ay panibago. May ipis naman daw nakita doon sa sabaw. Ano ba yan? Hindi na natapos-tapos yan. At nakalagay nga doon sa post niya na nag-waive daw naman ng bill ang restaurant na ito. Wow, so good! Ang problema, bakit pinost mo pa? Napaka-ungrateful customers naman yarn. Nakakain na rin ako sa restaurant na yan, mga bebs, at talaga namang pricey. Pricey siya dahil ang binabayaran mo ay yung ambience at yung experience. Dahil ang restaurant na yan ay ang mga kumakain ay talaga namang merong pang-budget. 3 times na rin akong nakakain dyan, mga bebs, taon-taon lang yata. Dahil ang mga kumakain dyan ay yung iba ay kilalang mga tao, at bukod doon ay yung talagang may mga pera, mga bebs. Huwag mo lang araw-arawin, siguro once a year.
Dati nga maikwento ko lang, meron akong isang experience sa isang fast food chain. At nag-order ako ng palabok mga bebs. At alam nyo ba habang hinahalo ko yung palabok, may kasamang band-aid. Nakabilog pa, tingin ko ay galing siya sa daliri. And you know what I did mga bebs? Tinawag ko si manager at nag-usap kami face to face. Hindi ako nag-iskandalo at hindi rin ako nag-ingay. Dahil hindi ako ganong klase ng tao para siraan ang negosyo ng ibang tao. Nag-apologize sila mga bebs at binigyan din naman nila ako ng kapalit nung kanilang kinakain ko. So goods na kami doon. At pinayuhan ko sila ng awareness pag siniserve nila ang mga pagkain, mga bebs. Ganun lang, hindi yung ipopost mo pa. Hindi na nga pinabayaran yung kinain mo, nag-post ka pa. Pambihira ka. Anong klaseng tao yung mga ganyan? Papansin yarn? It is just so ungrateful. Alam nyo, lahat ng restaurant ay hindi perfect. Dahil kahit sa bahay mo ay merong hindi maiiwasan na biglang may magla-landfall. Dahil kahit gaano kalinis ang iyong bahay ay meron at merong mga insekto pa rin na talagang mag-i-invade dyan sa bahay mo. Kami nga dito, wala kaming ipis, mga bebs. Alam nyo, nagkaroon na lang ako ng ipis nung nagkaroon ako ng kapitbahay dito sa likod. So mahahalata mo talagang mga pigi sila. Shit! Sheesh! Kaya yan, mga ganyan, pagka may mga experience kayong ganyan sa restaurant, ay tawagin nyo ang manager, huwag kayong mag-iiskandalo dahil lalabas na kayo lang ang kahiya-hiya. So ayan mga bebs, di ba ang ganda? Yan yung pinapalitan ko na, stainless na uli, at yan yung infrared gas burner. O di ba napakaganda mga bebs. So tatlo na ang mga lutuan ko mga bebs, meron din sa labas. At ito meron din ako dito sa aking kitchen, hindi dun sa backdoor kitchen. Yan ang ginagamit ko noon mga bebs, ang stove top na tas meron pa akong pa-range hood dyan mga bebs para pag nagluluto ko ay hinihigop niya yung usok at hindi mag-aamoy sa bahay. Pero mas type ko magluto doon sa backdoor. Kaya kahapon ay bumili na naman ako ng gas para doon naman sa labas mga bebs dahil dalawa ang aking gas tank. So yun lang mga bebs. Thank you for watching. Good vibes.